And welcome to another episode of Mari Faith dito sa Batang Minor TV. Ang Batang Minor TV po ay ang social media page ng Immaculate Conception Seminary na nagpo-promote ng vocation and spiritual growth. Ayan. Good evening po. Congratulations sa mga mag-moving up sa atin sa Immaculate Conception Minor Seminary. At hopefully magkita-kita tayo ulit after ng inyong moving up sa susunod na school year, no? Pero Tito Alan, siguro bago natin simulan ang ating programa, bago natin buksan at alam ko medyo busy pa si Sister Pearly. Samahan niyo po muna kami mga kabatang Minor TV at mga Kamarites sa isang maikling pananalangin. Okay? Bago natin tawagin yung ating mga co-host sa ating programa. Lagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, humihiling kami na ibaba mo ang Espiritu Santo sa aming lahat ngayong araw na ito, ngayong gabi ito, sa aming pagtalakay sa isang napapanahon at makabuluhan at isang simbolo ng pag-ibig na usapan. Katulad ni Jesus na nagmahal sa Santa Iglesia bilang kanyang parang kabiyak ng kanyang misyon, ganon din na sana maunawaan ng bawat isa ang aming pag-uusapan, ang aming pagninilayan, ang aming ikukwento at ang topic ngayong gabi ito na importante hindi lamang sa kabataan, bagkus, kundi para sa lahat ng mga nanonood. Panginoon, nagpapasalamat din kami sa gabing ito dahil binigyan mo kami ng isang panahon ng araw kung saan maaari naming matutunan ang mga bagay-bagay na magpapalalim sa aming relasyon sa aming mga sarili, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, at lalo't higit ang aming relasyon sa iyo. Tinataas namin ang lahat ng aming dasal, hiling at mga panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan, Tito Alan. Ayan. Siyempre, yes, go ahead, Tito Alan. Yes, and then bago natin, ipasok na natin ang ating mga co-hosts. Yes! Di ba? Si Sister Pearly at si Brother Carlo. Hello, good evening. Brother and sister. Yan. Hello, magandang gabi po mga Kamari Faith. Isang maalinsangan, makulog at maulang, mainit na hating gabi sa inyong lahat. Hello po, Kuya Carlo, Kuya Pete, Kuya Alan. Yes, sister, thank you. At sa pamamagitan mo, sister, sa pagtitiis mo sa pagsusuot ng abito na yan, dinadala mo yung ating... Oo. Ay, syempre, good evening kay Tita Pet. Ayan, nanonood. Tita Petronilla Garcia, good evening. Kay Ate Gina Payungayong, thank you for the blessing that you shared for the month of May. At sana pagpalain ka pa lalo. No? Kuya Carlo, kamusta ka naman dyan? Yes. Sino na ba yung pagbati po sa ating mga giliw na taga-subaybay sa maingay sa ating lugar dahil may basketball tournament. Lalo nang binabati yung mga nagpaplano magpakasal ngayong month of June. Yung mga bagong kasal, yung mga matagal ng kasal, siguro yung mga nasasakal na, at yung mga walang palak magpakasal, lalo na Sister Pearly dahil sa kasal na kay Cristo. At saka yung mga enjoy ng single dancers. Ayan. Oh, amen. Good evening din sa, good evening yung aking wife, si Trisha, at si Ate Adora Pagyatanuto. Good evening. Kuya Carlo, nabanggit mo na yung ating topic tungkol sa kasal. Dito, Alan, Sister Pearly, naalala ko tuloy yung isang pelikula. Lagi ako nabubulol dito Kasal, kasali, kasalo. No? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Kasal, kasali, kasalo. Dati sabi ni Kuya Carlo, sakal, sakali, saklolo. Oo, meron yun. Parang gano'n. Parang may part 2 yun, Kuya. Oo nga po. Pero, sister, maganda kasi yung topic, no? Yung tungkol sa kasal o ating yung sakramento ng pag-aasawa o sakramento ng kasal.
Yes. Since, At- since na June po tayo ngayon, talagang June Bride. Kaya yun ang Yes. ating topic po. At actually nga nagkataon din na for the past days and weeks, meron nagkaroon ng trending about marriage, di ba? So, Opo. dito sa Maripate, sabi nga natin huwag tayong magmarites. Pero magandang i-marifate yung nag-trending na pangyayari. Balita, na oo. balita about sa paghihiwalay na Nako. maraming naapektuhan. May mga lumabas Oo. mga meme na lahat daw ng kalbo, gano'n na raw. Ala, Kumbaga, generalize na, Panginoong kumahapag. damay-damay na. Damay-damay. Hindi, sister, pero Tito Alan, siguro para simulan yung ating pag-uusapan. Nakakalungkot lang, sister, Tito Alan, Kuya Carlo. May isang meme na lumabas na parang sinasabi na kahit daw isentro si Kristo, kasi sister, nakasenter daw yung si Christ sa relationship ng mag-asawang nag-trending ngayon. Walang nakasentrong Kristo daw sa mga ganung pagkakataon na pag nagkamali. Pero para sa akin, sister, it's not like that. It's really a matter of dapat nating pag-usapan, no? Na hindi porque sinabing si Kristo ang nasa sentro, matibay na. Meron tayong dapat gawin. At nandoon yun sa ating mga binabasa o tinuturo. Nasa canon law, nasa turo ng mga katikista, paanong dapat gawin, yung mga guidance ng pare. Nandoon. Hindi porque sinabing nasa gitna natin si Kristo, magkakampante na tayo. No? Meron tayong dapat gawin. No, Tito Alan. Kumbaga, ang pag-usapan po natin ngayon ay kung yan yung trending, paano natin ito titignan sa mata ng ating pananampalataya, sa turo ng simbahan. Ano po, partly, and then magpo-proceed po tayo sa ano ba yung mga gampanin, di po ba, na mag-asawa in relation po dun sa gampanin natin bilang mga katikista. Yes, tama Lalo yun. na sa First Communion po. Tama yun, Sister Pearly. At yun nga yung magandang talakayin natin. Kasi very interesting kasi. Ang question nga ng most, karamihan sa mag-asawa ang tanong paano nga pala kung mangyari sa kanila yung ganong sitwasyon? Ano ba yung maganda nilang gawin? At yun din siguro yung maganda rin na pagtuunan natin ng pansin na pwedeng magamit ng mga katikista kung halimbawa nagbibigay sila ng seminar sa mga parents, di ba? Opo. Brother Pero Carlo. Kuya Alan, Tito Alan, Sister Pearly, at Kuya Carlo, no? Maganda nating simulan na itong usapan ng kasal, no? O yung usapan ng pag-aasawa. Pag pumasok po ang dalawang tao, ang lalaki at babae sa buhay may asawa, nagsisimula yan doon sa sakramento ng kasal, which is sinabi sakramento. Meaning ito ay isang hindi lamang ritual, kundi ito ay isang institusyon na itinalaga ng ating Panginoon. Kasi lahat po ng sakramento na ating tinatanggap sa ating buhay, ito ay institutionalized by Jesus. So doon natin sisimulan. Pag pumasok ka sa pag-aasawa, ipinapasok natin yung buhay natin bilang kakontrata o kaakibat natin, no? Ka-partner. Hindi lamang yung significant other o yung babae o yung lalaki, kundi pati si Kristo. Pumapasok tayo sa isang parang relasyon, no? Yes. With Jesus and with our partner. Since ito po ay bahagi po isa sa pitong sakramento, so ito po ay isang, kumbaga, daluyan ng biyaya ng Diyos kung saan tayo ay magiging banal, so tayo ay pababanalin. Kaya napakahalaga. Yung tanong nga po sa akin ni Kuya Carlo, ano yung tinanong mo sa akin kahapon? Ano yung mas mahalaga? Ano yung tanong mo kahapon? Sabi ko, di ba mayroong 7 sakramento? Ano ba ang pinakamahalaga sa 7 yan? Actually, kakabasa ko lang, Pope John Paul II pala nagsabi nun. Kasi ang sabi ko, kung di ba in the beginning, ganun yung sacrament of matrimony. In the beginning,
Adan at Eva. So meron ng sacrament of matrimony. Pero kung hindi sila nag-fall, mananatili yung sacrament of matrimony, pero wala yung anim. Kaya merong anim na sakramento kasi nag-fall nagkasala sila. Kasi kung hindi sila nagkasala, hindi kailangan ng binyag dahil wala namang butugasan ng kasalanan. Hindi kailangan ng kumpil kasi naka nila ang Espiritu Santo. Hindi kailangan ng Eucharistia kasi kapiling nila ang Diyos, ang tinapay ng buhay. Hindi kailangan ng confession kasi nga walang kasalanan. Hindi kailangan ng anointing kasi hindi sila makamatay. At lalong hindi kailangan ng priesthood kasi face-to-face nila nakakausap ng Diyos. Pero ang matrimony, before and after the fall, ay nandiyan. So, kaya yun ang pinag-usapan namin. Opo. Kahapon pala, opo. Nagkukwentuhan po kami kahapon ni Carlo, may meeting po kami sa Maysan Nagkukwento pala si Kuya Carlo, dugo-dugo na ilong ko Pero, hindi kasi, although sabi natin, ako po ay madre, pero ano ba yung kinalaman ko sa usapin na to, di po ba? Kasi napakahalaga po ng sakramento ng kasal. Ito daw po ay makihalin tulad natin sa yung gampanin po ng isang mag-asawa ay ihahalin tulad po natin sa Paschal Mysteries of Christ. Ano po, kung saan pumapasok yung tunay na diwa ng pag-ibig at yung pag-aalay ng sarili dahil nagmamahal. Tama po ba yun? Mga kayong lahat married Pero sa akin, iba naman po yung sa akin. Pero ganun din naman din po sa minamahal. Yes, at di ba sa catechism nga, sister, merong mga responsibility or duties ang isang magulang Yes po. or yung Yes mag-asawa, di ba? Ano po ba yung mga responsibility para naman po mag-guide natin yung ating mga audience? Yan. Di po ba ang tinuturo po sa atin ng katekismo, natin simbahan. Yan, yung dalawang layunin po ng pagpapakasal ay di po ba yung unity and then yung pagiging co-creator. So sa pagiging yung sa unity, dito daw po ay pumapasok yung katapatan, di po ba, yung kalalagayan ng mag-asawa, yung katapatan na ibibigay mo sa bawat isa. Katulad ng sinabi natin kanina na issue ngayon, sabi ko nga po, natatandaan ko yung klase namin noon sa marriage and family life yata, ayun, sa college pa ako, way back 19. Naalala ko po yung sinabi ng teacher namin na ang kasal ay hindi isang estado ng buhay, kundi ito ay isang proseso. Ano po? So, isang proseso, ibig sabihin, papasok ka sa isang proseso ng buhay. Dahil, papakasal ka, hindi doon magsisimula yung pagmamahal. Dapat yung pagmamahal nakapasok na prior to sa kasal. Okay po? And then, sa pag-aasawa, yung marriage certificate ay hindi isang katunayan ng pagtatapos, kundi isang katibayan o isang kasulatan na nagpapakita ng iyong commitment. Bakit daw po ba kailangan pang magpakasal? Di ba ngayon, tanong yan, ba't magpakasal? Tradisyon? Gusto ng magulang? Kasi kasubuan? Bakit magpapakasal? Maghihiwalay din naman. So, hindi yun ang punto Huwag daw po natin tingnan kagad maghihiwalay. Kung titignan natin yung kahalagahan, yung sanctity ng buhay may asawa, ng pag-aasawa, kung titignan natin na ano ba mayroon doon, mapapahalagahan natin, hindi papasok ang salitang hiwalayan. Ano po? Kung titignan natin mabuti, hindi papasok ang salitang hiwalayan kasi papasok nga po doon sinasabi natin yung tunay na sacrifice. Ano po? Yung perfect married life daw po ay nangangahulugan ng complete sacrifice Ano po? So, bakit kailangan magpakasal? Kasi kailangan natin, yung kasal po ay pag-profess ng ating commitment. Ano po? Sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Bakit may commitment? Kasi, kanina nagkukwentuhan kami ni Kuya, ang turo po sa amin noon, sa amin mga babae, hindi ko alam sa lalaki, meron kami mga sa hormones namin, di ba, sa mga monthly period yan, up and down yan, yung emotion ng isang babae. Ano po?
up and down. So kapag nasa lowest part, nasa high at nasa taas ka, yun yung bang parang you cannot live without Kuya Pip, di ba? Sabihin ni Trish, parang ikamamatay ko pag nawala si Kuya Pip. Ganun din kay Kuya Alan, kay Kuya Carlo. Sasabihin yan parang I want to grow old with you. Gusto kong tumanda, kasama ka. Pero kapag nasa lowest moment ka, pababa, nasa low moments ka, yan yung may tatanong mo sa sarili mo na, tama ba decision ko? Siya ba talaga yung gusto kong makasama? Nagkamali ba ako? Pero after ng ilang araw lang yan, eto ka na naman, I cannot live without Kuya Pip. I cannot live without Carlo. Diba ba? So, ganun daw yun Kaya kailangan ng commitment kasi darating at darating pagkakataon na hindi ganun ka-perfect yung damdamin natin. Nagbabago. Pero it doesn't mean na hindi yun ang mahal ang bawat isa. Ang unang commitment, ang unang duty daw and rights natin ay yung to keep yung married life, and then yung bang magkaroon ng pagtatalaga ng sarili na kahit nasa lowest moment, hindi ka bibitiw. So, isa yun sa gampanin ng kasi hindi natin mahirap, although possible, pero magsisimula ang lahat talaga sa magulang. Di po ba? Magsisimula, sabi ko nga, pagka nagbibigay ng seminar sa parents, paano pag sinabi namin sa mga bata na mahal tayo ni Kristo, itatanong, ano po yung pagmamahal? Ang pagmamahal ni Kristo, tuturo mo yung cross kasi siyempre sa First Communion, yung sacrifice ni Jesus sa kanyang pagiging bread and wine. So, paano ma-spell yung love na yon? Sa pamamagitan ng salitang sakripisyo. So, paano maunawaan ng bata ang salitang love and sacrifice kung mismo muna sa mag-asawa, hindi maranasan ng bata? Di po ba? Kayo po, sa inyong experience, gaano ba kahirap yun? Pag tinatanong ko yung mga parents, kayong tatlo parents, di ba? Ano nga po ba yung inyong sinagutan nung kayo ikinasal? Di ba? To have and to hold? Ano nga, Kuya Pip? Tumatawa ka Mag-ingat ka, nanunood si Tricia. Hindi, sir. Ano po yun? Magsasama ng sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya magsasama ang mag-asawa. So, hindi Kulang. Po, Kumpletuhin mo yung tatlo. Hanggang sa kamatayan. Hindi. Yung Period ba yun Period yun Ano yung tatlo? Sige, sister. Ikaw nga. Sige, ano yun? Hindi ko na po matandaan. Ayan! Sabi ko Sige, si Kuya Alan. Sige po, yung tatlong pinangako ninyo. Yung till death do us part period yun Ano yung tatlo? 2, 7, 2. In sickness and in health, ano yan? Sinabi mo kanina, Pip? Sa dusa at ligaya. Sa sigara, sa hirap at ginhawa. Yun. May tulak ka Ayan, sabi ko nga sa mga parents. Ayan. Hindi na makatandaan. Kaya hirap sa buhay. Ayan. Diba? Kaya diba sabi niyo, sister, kaya napaganda itong palabas na to. It's a reminder for everyone. Diba, to heaven to hold from this day forward in sickness and in health, for better, for worse, for richer, for richer, and poorer. Yun. Kaya, sinabi niyo po, richer, poorer, sickness, and in health. Wala naman pong kasal ngayon na sinabi ng pari, mamili kayo. A, for richer. B, for poorer. Unahan ng buzzer. For ano lang ako, for richer. Walang ganun, di ba? Walang multiple choice sa kasal. Ang sinumpaan, richer and poorer. Sickness and in health. Kaya kahit sabi mo nga, wala ng buhok, wala ng tiyan, may sakit, walang trabaho, hindi reason para po hiwalayan na, di po ba? Tapos sabi niyo, till death do us part. Tanging death lang ang magpapahiwalay. Pero sister, alam mo kung ano yung importante, yung pinaulit-ulit mo, yung to have and to hold from this day forward. Because, kanina sister, sabi mo, ang pagpasok sa pag-asawa ay commitment. Yes po. Hindi yung pagka nagising ka na, ay, ayoko na dito, lakas pala maghilik nito. Yun, di ba? May mga ganun
ito po sister, ito mga kamari fake. No? Ito, marami na akong napagsabihan nito no? Na pag nanliligaw, umpisahan natin dyan sa boyfriend girlfriend. Kasi dyan magsisimula Pag nanliligaw, Expert best si foot Tipya forward sa ka ligawan. palagi. Ay, ako. Hindi naman. Hindi best foot forward. No? Maliligo ka, magpapabango ka, magtututbrush ka, lahat papakita mo maganda kasi haharap ka Tapos pag mag-asawa na, ala na, sister, wala nang ligo-ligo, wala nang toothbrush. Hindi naman po sa ganun, no? Ang ibig ko sabihin, lagi kasing best foot forward pagka nililigawan. Pag nakuha na, pag naging kayo na, naging mag-asawa na, minsan, yung commitment mo to give your best, hindi na nabibigay. Yes po. Amen. Ang ganda nga rin. Opo. Naalala ko lang yung sinabi ni Father Edgar yung sa recent homily niya about love. Kasi, nag-ano rin sa akin, nag-remind din sa akin parang, tama, di ba? Kasi kadalasan daw, ng, lalo na yung mga kabataan, pag pinag-uusapan yung love, hindi yung agape love, yung parang naiisip, kundi yung erotic love. Kasi may tatlong klaseng love, di ba? Yung eros, yung filial, tsaka yung agape, di ba? So, most of the time, it's either eros lang or filial yung naiisip nila in terms of relationship between opposite sex, di ba? So, kumbaga, parang actually, kung i-reflect natin yung sinabi ni sister kanina, tsaka yung talagang vocation ng marriage, di ba? Yun dapat ay maging agape. Di ba? Yun dapat is unconditional love. Di ba? Kasi yun nga, yung sinasabi natin, yung vow natin, di ba? Na dapat unconditional. Na tapos sabi ni Father Edgar, na yung pag-aasawa ay isang proseso, kumbaga parang hindi siya, kumbaga in terms of challenges, pagka dumadating yung kasi expect that there will be challenges, hindi naman smooth sailing ang buhay Talagang merong struggle, may mga challenges yan, merong mga opportunities. Pero ano ba yung goal ng ng mag-asawa? Ang goal ba pagka nagkaroon na ng challenges tapos na, tigilan na natin to, wag na, ayoko na, ganun ba? Or it could be a parang continuous improvement wherein you address the challenge or you address the problem or the issue, and then both of the husband and wife will come up with a solution on how they can improve themselves. Remember, we're not perfect. We are kumbaga parang nabubuhay tayo dahil we are work in progress na ang goal natin is to achieve yung kumbaga to follow Christ. Kaya nga nasa gitna si Kristo di ba? So yun yung kumbaga parang nag-reflect ako nung sinasabi niyo na ito yung pag-uusapan, parang dapat ganun, dapat yung maging mindset ng mag-asawa or mag-boyfriend or mag-girlfriend na papasok sa pag-aasawa, di ba? Correct. Ako naisip ko lang, Kuya Alan, sa sinabi mo, at saka dun sa unang sinabi ko na before and after the fall. Bago nagkasala si Adan at Eva, ang relationship, yung matrimonial, yung relationship nila, yung covenant, was agape. So, mataas na antas na pagmamahalan ni Adam and Eve. After the fall, na-reduce to a lower level yung love. Naging eros kasi pinahina na ng sin. So, sin weakened the relationship, the love between man and wife. As a remedy, yung sakramento ng matrimonyo which Jesus instituted, yun ang pupuno doon sa nawala. Yung nagpahina na sa original, in the beginning, di ba? In the beginning, agape, tapos yung nag-fall sila, nabawasan, naging, siguro sabihin natin eros. So kaya, kailangan punuan siya ng sakramento ng grasya ng Kristo para maibalik doon sa original meaning of love.
yung spousal. So that's the beauty of the sacrament of matrimony. Siya yung pumupuno doon sa pinahina ng kasalanan. So yun ang tingin ko dyan. Kaya nga Kuya Carlo, yung kasal, hindi ito basta-basta binabaliwala. Nakakalungkot lang na sa sobrang talino at galing nating mga tao, ng ating mga mambabatas, ng lahat na matalino, when we hit a brick wall in the relationship inside the marriage, we try to find ways to go around the wall. Pero alam mo kuya, napansin ko doon sa go around the wall separately, hindi through the wall na magkasama. Kaya nga nalulungkot ako, may divorce na tayo, may annulment na tayo. Talagang pagka nandun ka na sa, kinasal ka, you receive the sacrament of marriage. Tapos, meron kayong hindi na pagkasunduan. Wala, sige, annulment na tayo. Tara, hiwalay na tayo. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga, siguro, tama yung sinabi ni Kuya, hindi siguro, but tama yung sinabi ni Kuya Alan at sinabi ni Kuya Carlo, with the grace and the blessing of the sacrament of marriage, parehas naman tayong work in progress. Sa mga nakikinig sa atin, mag-comment po kayo. Sabihin niyo po kung ano yung inyong Thoughts. Lahat po tayo work in progress. Wala pong perfect formula na pag pumasok ang dalawang tao, lalaki at babae, sa isang relationship o isang wedding o marriage, no, sa covenant ng marriage. There's no perfect formula for that. Pero dapat merong yung unang sinabi ni sister, to have and to hold. Yung to have and to hold, yun yung magsisimbolize sa commitment. Na magko-commit ako araw-araw na pipiliin ko na mamahalin ko pagising sa umaga. Tanggap ko na naghihilik siya, tanggap ko na mabaho ang paa niya, tanggap ko. Hindi lang po yung best na pinakita nung nanligaw. Kundi yung worst o yung hindi maganda o katanggap-tanggap sa kanya, after nung ligawan stage, tanggap nyo na rin. Kasi package yun, sabi nga kanina ni na sister, sa kanina yung Carlo, package yun. Walang perfect na tao, walang perfect na lalaki, walang perfect na babae. Ang importante, we choose to have and to hold from this day forward, magkinasal tayo, up to the end, which is yung period na sinasabi ni Sister Pearlie. Amen. Oh, yes, Sister Pearlie, go ahead. Tawag dito, sinasabi nga po na ang kasal po ay, di ba sabi natin, isang pasimula, yung katulad ng binanggit ko kanina. Hindi po ito katapusan. Hindi ito isang katapusan na pag nagpakasal ka na, ay tapos na ang lahat. Hindi, simula ito ng bagong buhay. Simula ng pagkilala, simula na ang self-dying mo sa bagong estado mo ng buhay, simula ng pagyakap mo sa maraming pagbabago para sa, kumbaga, in the name of love. Hindi po ba? Kaya nga doon sinasabi din po natin na doon magsisimula na although magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng mga preferential na mga preference sa maraming bagay, pero ang mahalaga doon, you are looking at the same direction. Hindi po ba? Looking at the same direction. At talaga naman pong may magkakamalit, kumbaga kasama ang pinakasalan mo ay ang kahinaan ng ating kapartner ng inyong asawa. Sa ating kahinaan po na yun na, halimbawa, ito yung karaniwan hindi naman siguro maghihiwalay lang dahil sa yung isa gusto niya ay basketball ang panoorin, yung isa ay soap opera. Hindi naman siguro doon So sa mas malalalim na mga pangyayari, katulad ng halimbawa, naglalakad, biglang lumingon si Kuya Carlos, mas mag-sexy, hindi po ba? Mas sexy sa misis niya. Tapos lumingon. Hindi po ba? Pagdating sa bahay, away na. Hindi po ba? Away na. Sabihin natin, appreciative lang kayo sa mga sa beauty. Di ba? Yung beauty, na-appreciate nila yung beauty. Sister, parang ganun yun pagka gumanon, may kasama ng ganun. May ganun ba? Opo. Pero sister, no? Kidding aside, maputo lang ito. Meron akong napanood. Napakababaw. Pagsasaing lang. Kinasal, sister, 7 days lang yung kasal. Gusto na maghiwalay dahil sa pagsasaing lang. Ganun kababaw. Merong mga ganun palang dahilan. At doon, alam mo sister, babalik ako babalik ako bakit ganun kababaw, no? Doon sa
sa bakit ganun kababaw yung pinaghihiwalayan noong mag-asawa na to. No? Napanood ko po ito sa Tulfo dahil lang sa saing. Sister, nakakalungkot dahil hindi nila nakita yung kanilang magulang. Hindi nila nakita yun eh. Kasi importante, bago tayo maglakihan, bago tayo mag-adult, yung makita natin sa ating magulang. Kaya nga, sabi nyo kanina, pag-usapan natin yung duties ng couple. Napakaganda po na makita at makilala ng anak yung katauhan ng isang ina at ng isang ama. Na hindi pwedeng yung ama ay laging nagtatrabaho lang, dapat makita nila ano ba yung responsibilidad ng isang ama. Para halimbawa sa isang batang babae, yun din yung hahanapin niya doon sa kanyang magiging kabiyak. Kung ano yung responsable na ama, ano yung ginagawa ng tatay niya. Ganon din. So yung responsibilidad ng mag-asawa at saka nanay at tatay dapat nakikita. Kasi kung hindi nakita ng mga bata yung maganda sa sakramento ng kasal, nakakalungkot, mayroong mga kung ano-ano nang pumapasok, no? Kung ano-ano ng klaseng kasal-kasal ang pumapasok na. Una-una, babae at lalaki, o kung ano man, no? Pero that's a very big topic. But the important part is yung mag-asawa nakikita ng mga anak ano yung tatay, ano yung nanay. Kasi pagdating ng panahon, sila naman yung magiging nanay at tatay. Ayan, ito nga sabi nga may nag-share dito, sabi ni Juanita Arias. Totoo po kami ng mister ko, 23 years kaming magkasama na hindi kami nag-aaway ng matindi. Na paglakasan lang niya ako ng boses nang magkasakit siya, sabihin ko lang nang dumating ako, sabihin ko lang na dumating ako dito, sanay na akong magkutsara sa pagkain, tigil na siya, hawak tenga niya, tapik-tapik niya ako, naunawaan ko may masakit lang, kailangan respetuhan, di mawawala ang love dahil God is love, Diyos ang nagkasal. Yun. Kilala ko po yan, Sister Juanita. Hello po. Pinagdarasal po namin ang inyong kagalingan. Oy, get well soon po. Ako. May nabasa po ako dito, may nagtatanong po, ano po masasabi niyo sa hiwalayang Moira at Jason? Father Atong! Nakikinig po sa atin, nanunood si Father Atong. Hello po, Father Atong. Hello po. Father Renato Labara de Guzman. Siya po ay pari ng Isabela na may special mission nasa Tagaytay po siya. Oy, Father, pagkasal natin yung mga makikichismis mission. pa kami. Opo. Father, join ka sa amin. Oo nga, mag-join ka Father, pero Father, join ka kaya sa amin. Kala ko, Kuya Pip, sasabihin mo yung, kasi kakilala ko na. Kasi, naglaban na. After maglaban, matuyo, nagplan siya. Tapos, inutusan daw ng misis, magsaing ka. So, uminit ulo niya. Kaya sumigaw siya. Ang sabi niya, ilang gatang ba? Yo. alam niyo, sister, Actually- ito, Tito Alan, may nag-share na ng personal, no? Oh. Share ako ng personal, sister. Yung normal yung mag-away. Pero kakaiba sa akin, pag kami merong hindi mapagkasunduan, napansin ko lang, instead na sister, naglilinis ako ng bahay. Oo, ganun ako pagka nagagalit naglilinis na lang ng bahay. Pero recently hindi ako nagagalit kaya napakadumi na ng bahay. Eto, Sister Pearly, Brother Carlo, Kuya Pip, real talk lang, kasi mamaya kumbaga may sa audience natin, may nagsasabi, kagaling-galing nating magsalita, pero hindi naman talaga ganun in real life. Totoo po, mahirap po yung sa bilang mag-asawa pagka nag-aaway, especially on our case nila Kuya Pip, mahirap po talaga minsan gawin. Especially yung na-experience ko personally nung kinasal kami, di ba? Sa totoo lang po, merong formation pag kinakasal eh. Hindi ko natatandaan lahat ng mga sinabi nung couples. Di ba? Ang natandaan ko, nung nag-ME kami, nung nag-marriage encounter kami, yun, medyo, may mga natandaan akong konti. Pero hindi lahat. Okay? Tapos, nung nag-seminar sa kasal, kasi may seminar yan pagka bago kayo kasal, di ba? Hindi rin matandaan
kahit nga yung pangako sa simba, hindi naman doon nakatutok kami. Yung ako, personally, hindi ko makabisado yung pinapabasa sa aking sasabihin kong baw eh. Hindi ko, parang... Nervyos? Una, Ninenervyos? ninenervyos. Pangalawa, Kasi iniintindi kulang yung handa. Kulang yung handa. Hindi, tsaka iniintindi mo yung mga aayusin yung sa reception, yung maraming iniintindi ng mag-asawa. Kaya nawawala na dahil puro sa preparation na pupunta. Pero yung talagang dapat na preparation ng mag-asawa, yung formation, minsan ay nababaliwala talaga, sister eh. Parang hindi based sa experience ko, kasi ako na-experience ko talagang hindi mo matatandaan, hindi mo yung sermon ni Father Ed sa amin natatandaan ko, pero yung in terms of yung turo, 'di ba? Kahit ako papaano nagbabasa ako, meron din akong background, 'di ba, about sa catechism, about sa mag-asawa, pero paano yung iba na wala talagang kumbaga mga kapatid natin sa pananampalataya na kumbaga hindi naman kagaya natin na medyo nakakapagbasa ng katesismo, di ba? So paano naman 'yon? Di ba nga meron pang joke na yung video na lumabas na mali-mali yung sinasabi nung dahil sa sobrang kaba nasabi yung nagbabaw ang sinasabi yung lote ata yung gustong kuhanin. Yung parang gano'n. Maraming ganyan sa YouTube eh. Pero kuya, totoo po yan. Kasi yung mga tinatanong ko, na ano ba yung ipinangako ninyo nung kayo kasal? Katulad ng tanong ko kanina, ano ba yung profession niyo po sa inyong kasal? Ano po? Nais ko lang pong basahin yung nandito, bigla kong naalala ko yung hinanap ko. Sa KPK po, CFC number 1899. Nakasulat po dito, part po dito yung tinatanong ni Kuya kanina. Nakasulat po dito, ang tunay na kahulugan ng kasal sa simbahan ay ang taimtim na pagpasok ng mag-asawa sa isang wagas na pagtatalaga sa harap ng Diyos at ng pamayan ng Kristiyano. Habang ipinapahayag nila, ito po yung sinasabi ninyo, papaalala ko po. Ito po yung isa sa mga binanggit ninyo. Nagmamahalan kami at umaasa kaming hindi magwawakas ang pagmamahalang ito. Hinihiling namin sa inyong igalang ang pananagutan namin ito at tulungan kaming maging tapat sa pananagutang ito. Yun. So, bahagi po pala ng inyong binanggit sa inyong kasal ay yung hingin, di po ba, yung tulong ng sambayanan, una ng Diyos at ng sambayanan na igalang ang kanilang pananagutan, hinihiling nila na sila ay magmahalan, of course, maging may forever talaga, at tulungang maging isang mapanagutan. So, nandoon pala po yun, na sila ay humihingi ng tulong, maging isang responsableng Kristiyanong magulang. So, ano nga ba ang gampanin, lalo na sa mga katikistang na nanonood sa atin po ngayon na ano po ba yung gampanin ng isang mag-asawa? Di ba to educate, di ba ang ating mga anak? So, ano ba yung mga pangunahing gampanin ng isang mag-asawa sa paghahanda sa mga bata? First and foremost po ay sa binyag, okay? Yung talagang based yung initiation, binyag, kumpil, sa kumpisal, and first communion. Ano pa yung masasabi niyo, Kuya Carlo, ano ba yung mga kailangang ihanda? Isa-isahin po kaya natin, halimbawa sa binyag. Ano ba yung responsibilidad ng mga magulang before, during yung ritual, which is yun lang ang napopokusan natin, and after binyag? Kuya Carlo po. O anybody? Una, siguro gusto ko itong umpisahan yung pananaw sa binyag at sa sakramento, sa lahat ng sakramento in general, na ang binyag is first and foremost a religious event. Hindi siya cultural. Kasi parang sa mga Pilipino, nagiging parang cultural na lang. Katunayan, may nakakalusot na ninong o ninang na hindi Katoliko. Kasi gusto lang maging kumpare dahil siya ay supervisor ng magulang, kukunin siya bilang ninong at ninang, not because of the faith, but because gusto niya magkaroon ng relationship doon sa supervisor. So hanggat hindi
nagkakaroon ng paradigm shift, kumbaga, na ang binyag ay isang religious event, yung mga tungkulin niya sa binyag is affected. Unang-una, hindi niya ihahanda spiritually yung mga hindi bibigyan ng priority yung formation ng pre-baptismal catechesis, yung mga ninong at ninang. So, yun po muna sa akin eh. And the rest, pagka tinignan na ito bilang isang religious event, maiintindihan niya yung kanyang mga tungkulin. Di ba, Sister Ferdy? Before, sa pagkuha lang ng ninang at ninang, kailangan yung qualified na, di ba sinasabi natin, yung Katoliko na nagsasabuhay ng kanyang pananampalataya. Nagsisimba, kasi ang pangunahing obligasyon niya ay hindi yung pagbibigay ng regalo tuwing Pasko, kundi maging gabay ng inaanak. Sa tingin ko, isa itong mahalagang tungkulin, pagpili ng ninong o ninang sa kanyang anak before the binyag. Kuya Carlo, I'll just like to add on that. No? Sabi ng, this is not just a practical reason or what, but ang sabi po, sister, nung aking tatay, nung nabubuhay pa, ang pagpili daw ng ninong at ninang is for you to consider that person na tatayo on your behalf kung sakaling mawala ka. Meaning, tatayo on your behalf bilang tatay at bilang nanay pag nawala na yung mga magulang na kayang tugay-gayan o kayang subaybayan na lumaki ng tama yung bata. So, ang pagkuha ng, kaya nga yung ninong at ninang ay pangalawang magulang eh. So, you have to choose, mga Marifaith. Hindi lang dahil supervisor, no? Hindi lang practical na kukuha ka ng mayaman, ng politiko. Kailangan po yung kukunin natin ninong ay ninang. Isipin nyo, kaya ba nilang tumayong magulang sa ating mga anak pag tayo'y wala na? Yun yung isa sa natutunan ko na to add on what Kuya Carlos said. Maging malinaw kasi kuminsan pag sinabi natin po sa mag-asawa may duties and responsibilities po sila na palakihin ang mga anak, di po ba, na mabuting Kristiyano, parang hindi po ito isang in a negative sense, kundi ito po tingnan natin as a privilege. Isang pribilehiyo po, isang joy, isang honor na magpalaki, di po ba, ng isang nilalang para maging isang banal. Para maging isang banal. Yun po yung pakakatandaan natin, mga parents na nagjo-join po sa atin ngayon, mga katikista. Ito isang pribilehiyo. At sa sakramento po kasi ng binyag ay, di po ba, parang may ritual po yan na tinatanong ang magulang, ano ang gusto mo, di po ba? Tapos, ibabaptize, so may mga sinasabi tayo, inaalay natin. Kumbaga, ito isang parang pag-recognize natin na itong batang ito is not mine. It's God's. Di po ba? So, ang ritual po ng binyag ay parang sinasabi sa atin na parang pag-aalay. Di ba pa? Parang presentation sa mga Hudyo. Ang hiling naman ng Diyos sa atin ay palakihin mo ito ng mabuti. Di po ba? Inaalay ang bata sa sakramento ng binyag. Ang hiling ng Panginoon ay palakihin mo ito. Ito naman po talaga yung duties. Privilege, honor ng isang magulang na ikaw ay maging isang tagahubog para maging isang banal. Remember yung family ni Saint Teresa of Lisieux? Ito ba? Tinan nyo naman po, 5 madre. Tapos yung parents nila ay blessed. So, ibig sabihin, tingnan natin paano ba ito pinalaki. Sa akin naman, sister, real talk uli, di ba? Ganon din yung na-experience ko. Nung pabinyaga naman, kagaya sabi ni Kuya Carlo, di ba? Ni Brother Carlo, pagdating naman sa parokya, pag magpapabinyag, ang dami-dami, may nagsasalita ng katikista doon, hindi naman iniintindi nung mga umaattend. Daldalan sa loob ng simbahan kami. Oo, naayos na ba yung sino pa nakulang kanino? Asa na yung ganyan. Busy rin. Yung lechon, Tito Alan, baka makalimutan. Yung bata dyan, galing sa garay. Dumating na ba yung lumpia? Ayo, yung mga ganon. Di ba? Kumbaga parang minsan, not-taken for granted. Kaya yung katikista doon, salita lang ng salita, walang nakakaintindi nung sinasabi. Kasi nga,
busy na lahat na naman. Busy na naman tayo sa ating mga kanya-kanyang mga preparation. Di ba? Brother Pip? Yes. Pero ang Kaya- dyan po meron si Sister Pearly na isang pag-aaral. No. Kasi kung minsan naman, yung 15 minutes before baptism, parang ang tao talaga wala sa mood to listen. Dahil diyan nakita-kita yung, baka for the first time, nakita-kita yung ninong at tina, uy, kumusta ka na? Ang taba mo lang, ay, ganyan, yung maiwasan eh. So, ang parang maganda sanang practical na solution is, iwala yung seminar sa talagang celebration of the sacrament of baptism. Katulad sa Archdiocese of Manila, every isang parokya diyan eh. Anong parokya ba 'yun? Every Saturdays may seminar. Valid for 2 years yata. I-present ko yung certificate mo na umattend ka ng Saturday seminar pagdating Sunday. So, yung ako naka-observe ng ganun eh, na mas nasa mood yung tao, may disposition na makinig. Kaysa yung nandun sa simbahan na ingay, may nagpipicture, ganyan. Talagang hirap kang, unless you're an extraordinary speaker, hirap kang makuha yung kanilang attention. Pero kung hiwalay, alam nilang a-attend sila ng seminar at alam nilang makikinig sila. Sa ganun talaga, hindi eh. Kaya hindi ko alam kung nasaan na yung pag-aaral ni Sister Pearly, hoping na merong may submit na about that. Father Jocelyn, kung nanonood ka. Ayun. Kasi pinacheck ko pong mga modules. Actually, ano Talaga yan, po yun. yun. Po. pasok mo yan sa sa Commission on Family and Life pagka inano yun. Doon ba papasok yan? Hindi po sa catechism. Yes. Catechesis po Catechesis. yan. Catechesis. Opo. So, makita lang po, kumbaga sa pinag-uusapan po natin, malaking tulong po sa mga katekista na makita po natin na tayo sa ating sarili bilang mga speakers, mga katekista, paano natin i-approach yung parents. Hindi yun basta gampanin mo yan, hindi. Kumbaga, bubukal sa kasagraduhan ng kasal, kakumpletuhan, accomplishment ng kasal, yung pagsasabuhay nitong mga gawaing pagpapakabanal. Yung pagpiprepare ng bata is parang in behalf of God, gagawin mo to. Di po ba? So isipin mo lang yon, in behalf of God, papalakihin ko to na mabuti. Kasi ang naniniwala tayo na God is love, di po ba? So, therefore, dapat ituturo natin sa mga bata. Kailangan ituro natin sa mga bata. Who is God? What is love? So, yun yung unang higit na unang maranasan, makita, yung experience kasama ng pagtuturo. Hindi lamang po itinuturo, kundi kasama yung karanasan para po higit na maunawaan ng bata ano yung pagmamahal, ano po yung sakripisyo. So, sa sakramento ng binyag, totoo po yun, lahat ng preparation, inisip. Tapos nakalimutan yung bibinyagan, naiwan sa bahay. Ako, Ano sister, po? Naiwan sa bahay. Sister, napakaganda po nung sinabi ninyo na bilang isang magulang, dapat kami pa lang mga magulang yung mga unang maging katekista sa aming mga anak. No? Maganda rin yun, no? Dahil Yes, talaga po. namang lahat naman ng bagay, sabi nga, lahat naman ng lesson ay nagsisimula sa bahay. Kaya talagang importante na malaman ng mag-asawa yung ating duties and responsibilities bilang mag-asawa. Ito nga, katulad may mga nagbibigay sa atin. Ayan, ng sige, dito, shoutout mga tayo. comment. Ayan, okay. Sabi ni Ate Marilu, good evening po. Kami ay 35 years na pong kasal. Mula po noon hanggang ngayon, di po kami nag-aaway o nagkakaasa ng boses. Nice. Nagkatampuhan po, pero inaayos po kagad. Ayaw po kasi namin na madungawan ng aming mga anak ang pagkatalo. I like that. Hindi makita ng mga bata at pag-aaway. Pag po mayroon kaming tampuhan, nananalangin po ako na liwanagan ang aming isip at ilumi ng galit sa aming puso. Siguro, Father Atong, ito magandang sana ito yung ginawang pattern nila Moira para hindi naghiwalay. Baka lang, hindi naman natin alam kung ano yung nangyari, no? Pero nevertheless, sana nagdasal din sila. Next, si Ate Lucy Mabalot. Good evening ka, Ate Lucy. Tulungan ang bata sa paglaki na may malaking pananampalataya sa Panginoon
sa pamamagitan ng pagdalo sa misa at pakikinig sa salita ng Diyos at pagdarasal ng sama-sama sa pamilya. Amen. O, Tito Alan, dami nag-send sa atin ngayon. Ito, may mahaba pa si, Judith Mendoza. Judith Hello po. Mendoza. Ate Judith Mendoza. Judith Mendoza. Magandang Ayan. gabi po sa lahat. Ang kasal po ay napakasagrado. Isang biyaya po na galing sa Panginoon. Amen. Na makasama mo ang taong mamahalin mo at mamahalin ka rin. Basta ang pagsasama ng mag-asawa ay palaging nakabatay sa gawaing pangsimbahan. Palaging sentro si Kristo sa buhay pagsasama bilang mag-asawa upang mapanatili ang maayos, masaya, mapagmahalan ang isa't isa. Tulad din po naming mag-asawa, palagi po kaming nagtitiwala sa isa't isa at anuman po ang dumating, hindi magkaintindihan, huwag alisin parating pakikinig, tiwala sa bawat isa. Naniniwala po ako na ang pagsasama ng maayos ng mag-asawa ay nasa bawat isa. On top of that, sister, dadagdag ko lang, no, sabi ng tatay ko, in any relationship, ang pinaka-importante daw ay communication. Kaya pagka Yes. mas magandang nag-uusap kaysa hindi nag-uusap. Opo. Correct. Totoo po yan. Amen. At, opo. Tsaka ano po, ay, speaking na usapang pamilya, tandaan po natin, mga kamari faith, na yung paghahanda sa bata sa mga sakramentong ito ay nagmumula palagi, magsisimula sa pamilya, sa tahanan. Di po ba, sa binyag. So, yung readiness po na yan, kahit po yung sa confession. Kasi una, bago po, huwag po nating iasa lahat sa mga katikista. Ang mga katikista po yung nandiyan, sasalo lang po. Sasalo sa mga hindi natin nagagawa, pero tandaan po natin at ibahagi natin sa mga kakilala nating mga magulang na ito ay nagmumula sa bawat tahanan, magsisimula sa pamilya. Halimbawa po yung sa sakramento ng kumpisal. Simulan po natin sa pagkukwento paano nagpapatawad ang Diyos. O ang kumbaga, talagang walang kakupas-kupas na kwento ng prodigal son. O mapakaraming kwento. Napakaraming kwento na kailangan natin na ibahagi sa mga bata para makita nila, mabukas yung kanilang kamalayan na may Diyos na mapagpatawad, may Diyos na nakikinig, na may Diyos na tumitingin sa atin. Kumbaga yung mercy over dun sa ano by punishment, hindi sa mga don'ts, kundi ang bibigyan diin po natin is ang Diyos handang magpatawad. So, ang Diyos handang makinig at meron kang pagkakataong magbago. At ito po ay ulat higit makikita at mararanasan sa pamilya. Po ba? Ganun din sa First Communion. Paano ang mga bata ay magkakaroon ng desire to receive this kung ang pamilya wala ding interest to go on Mass? Diba? Yung sila mismo bilang pamilya na kakitaan nila ng excitement, kakitaan nila ng pagbibigay importansya na pagsapit ng linggo, sama-samang magsisimba. Diba? Sabi ko nga sa kanila, hanggat maliliit pa, hanggat bata pa, isama nyo ng isama sa simbahan as one big family. One big happy family. Kasi kapag yan nagbinata at may barkada na, hindi nyo na maisasama. Pero kung sila po'y nasanay sa pagkabata nila na kayo ay sama-samang nagsisimba, babalik at babalikan po nila yon sa kanilang buhay. Doon sila huhugot. Doon sila muling huhugot kapag sila ay nagkakaproblema. Doon sa bonding na meron sa pagkabata. Yung sakramento ng iyang komunyon ay hindi natin ipagpapasa katikista lang o ipagpapasa pari. Sa pamilya po, makita nila na ang bawat bata o po kung bawat Kristiyano ay kumbaga nagiging kabahagi ng malaking simbahan. Una tigit, halimbawa, isa sa magandang preparasyon po ay yung sa mga parents po na nakikinig ngayon. Isa sa mga magandang preparasyon po ay habang nagsisimba po, explain mo kahit mahina lang. O yan, yung pari, nagdadasal siya. O kailangan taas ang kamay. O kailangan, parang hindi po nakapokus ang isip nila sa Yakult. Pag nagsisimba, may kasamang Yakult. Hindi nakapokus po yung misa sa may nag-message ba o game. Hindi. I-ano po natin sila. Kasi natatandaan ko po, ako po yung teacher noon sa grade 3. Meron po isa kaming estudyante na hindi ko po nire-recommend mag-first communion kasi hindi ko makita yung desire.
hindi niya kayang i-identify yung sacred host sa pandesal. Ano po? Di ba, yun yung kailangan po catechize eh. Ano, bukod sa binyagan, bukod sa ganyan. So, kailangan po kaya nilang i-identify yung difference po ng sacred host sa pandesal. Itong bata na to, hindi talaga siya pwede. So, nag-iisa siya. Kinausap namin yung parents. Umiiyak yung nanay, ano po. So, may mga background pa bakit yung bata ay ganito. So, yung nanay nandoon, and then yung pong lola. Kasi, sir, ano ang pwede namin gawain? Baka mahabol pa. So, sige po, meron pa po tayong 2 months o 3 months pa yata at that time. Ganito po gagawin nyo. Tuwing sisimba po kayo, please give time. Give time po sa anak ninyo kasi hindi sila nagkikita. Itong nanay po is writers sa isang kilalang network. So, ano siya? Working siya sa gabi, tulog siya sa araw. Yan po. So, sabi ko, bigyan niyo po ng time. Magsimba po kayo, mami, kayong dalawa. At sa pagsisimba po ninyo, ituturo po ninyo ito yun. Kasi graduate kayo ng school na to. So, ituro niyo po ito. Part by part, unti-unti. Ano dapat gawin niyang kumbaga yung kanyang kilos, ang kanyang dapat gawin sa loob ng simbahan. Alam niyo po, nag-improve yung bata. Ang kailangan lang talaga, tutukan ng magulang. At yung bata po na to ay, ang laki ng improvements po niya. Nung sinasama po siya nung nanay niya sa Manila mag-aral, ayaw niya. Kasi nandun si sister, ayoko iwan si sister, basta nandun si sister, doon ako. So yung bata na yun, napaka-thoughtful. Hanggang sa, lately nakita ko, college na siya. At tuwa siya nung makita ko, hinag niya ako. Hinag na ako ng bata na to, ang laki-laki nakakapra. Ganyan na lang po ako sa kanya. Pero doon ko nakita na ang laki ng epekto na kapag ang magulang ang gumagabay. Hindi po ba? Nag-communion na, sinamahan mo, napakahalaga po kasi ng sasamahan eh. Especially sa confession at saka sa communion, samahan ng magulang. Para lang po itong walang dating, pero may dating po yan sa mga bata. Merong nadagdag sa kanilang pagkatao. Kumbaga naging mas confident sila, mas proud sila, mas happy sila. Hindi po doon nagtatapos na sinamahan mo at nagpa-picture taking at nag-Jollibee kayo. Kailangan after po nito may follow-up. Di po ba? May follow-up. Hindi after na matanggap yung certificate, tapos na. May follow-up ito. I-engage natin yung mga bata, mga katikista, mga magulang. Engage natin sa mga parochial activities. Engage po natin sila sa i-expose po natin sila sa mga meron dito sa simbahan. Yes. Diba? Para mas lumalim. Amen. Katulad, si Kuya Carlos, siguro may maibibigay siyang magandang halimbawa dyan. Kasi yung kanyang anak is soon to be. Kaya lang hindi sa ICS. Soon to be ang kanyang anak. Ano Kuya Carlos, bigyan niyo nga kami ng tip. Bakit ang iyong anak ay nagnanais ngayon na pumasok ng seminaryo? Pero hindi handa yung daddy. Ako yata hindi handa. Hindi, kinalakhanan, alam ni Sister Perlito na yung panganay kong lalaki. Kahit noong nag-meeting kami ng mga katikista, kasama ko siya eh. So, kaya kilala siya ni Sister Perly mula nung maliit pa. Katunayan, unintentionally, memoryado niya yung Nicene Constantinopolitan Creed. Naalala niyo, Ter, tinawag natin on the spot. So, memorize na. Memorize niya. Na-memorize niya kasi siguro ang tingin ko doon, nakikita niya sa akin. Kinalakhan niya ng na naglilingkod sa simbahan, tapos kinalakhan niyang sinasama ko siya. Pero tipong hindi siya nakikinig eh. Pero baka kahit sa tingin ko hindi siya nakikinig, pero yung influensya pumapasok sa kanya. Kasi pag tinitingnan ko siya, para bang nakikita ko yung pattern ko eh. Yung, halimbawa, ngayon, altar service siya, napaka-committed. Kahit 3 misa maglilingkod talaga siya. Kahit sabi ko, huwag ka na maglingkod sa 3rd Mass, ang daming sakristan doon eh. Makakadami lang kayo doon sa altar. Basta meron siyang ganung commitment. Parang nakita ko sa kanya, sinusundan niya yung commitment. Siguro, may kinalaman yan, hindi lang yung pagtuturo ng direkta. Ito, ikikwento ko ulit. Matagal ko na itong ikikwento. Para lang may pakita kung paano ang parents nagiging primary catechist of their children. Ikwento ko na yata ito noon pa eh, na minsan tinawag ko siya nung
grade 1 yata yun sa Christian Living. Ang question doon, Tagalog eh. Bilugan ang larawan na ginagawa nyo tuwing kayo ay nagsisimba. Yung isang picture, naglalaro sa park o parang may swing. Yung isa namang picture ng darasal. Akalaan yung bilugan yung naglalaro sa park. Sabi ko, anak ka ng katikista eh. Bakit yan naman ang binilugan mo? Napakadali niyan eh. Pero bigla akong naisip, oo nga pala, nung maliit pa sa nagsisimba kami. Kami lang yung nasa loob, siya naglalaro lang sa labas. So, kung ano-ano, bibili ng popcorn, kung ano-anong ginagawa, hindi siya pumapasok. So, what do you expect? Yun ang isasagot niya eh. Tuwing nga na magsisimba kami, nasa labas siya. Naglalaro lang. So, in short, it's like a catechesis na hindi mo man sinasabi, pero yun ang nakikita niya eh. Kaya talagang ako ay so believe dun sinabi ni Pope John Paul II that parents ay primary catechists of their children in words and in deeds. Kasi kahit sabihin mo yung bishop, yung parish priest, ang chief catechist, wala naman talaga siyang direct influence eh. Hindi nga siya kilala nung bata. Pero ikaw, nakasakasama mo siya sa bahay, mas siya ang nakikita mo. Baka kahit na umattend yan ng catechesis ni bishop, ano man yung sabihin ni bishop, pagdating sa bahay, kung ano yung ginagawa ko, yun ang gagawin niya kasi yun ang nakikita sa parents. So siguro yun ang yung influence ng parents in deeds and maski wala kang intention to teach. Yung ginagawa mo is something na tinitingnan niya. Amen. So yun ang ko doon. Totoo yun. At totoo rin yan kasi sa totohanan lang in my own experience din, hindi naman po lalalim yung aking pananampalataya kung hindi po nagsimula yun sa pagdala sa akin ng aking mga magulang sa San Diego de Alcala Parish nung araw. Doon kami nagsisimba. Tapos, alam ko si Father Ang, dati ang, hindi, sa Malinta pala yun, si Father Ang, dati yung mag-homily 45 minutes ata 30 minutes, mahaba talaga. So, sinasama rin ako ng magulang ko sa pagsisimba. At yun din yung naging impluensya sa akin. Bakit ako naging curious na, halimbawa, oy, sino yung mga bata na yun? Kasi may nakita akong bata, oh. Ay, sakristan pala yun. Pwede kaya ako maging sakristan din? Doon nagsimula din yung kumbaga, pagsama-sama sa akin nung ako'y grade 6, grade 7, grade 5, grade 4, yan. Grade 4, grade 5, grade 6, yan. During those times, kasi nung mga medyo younger years, ang naaalala ko lang yung nasa San Diego, yung na-amaze ako dun sa yung nakahigang Mama Mary, tsaka yung nakahiga dun sa kabila. Di ba may dun sa side altar, merong nakahiga dun na Mama Mary. Sino yun? Dun ako na Tapos ang laki-laki ng Saint Joseph doon na may karga-karga pa, yung may hawak-hawak na baby na si Jesus, di ba? Yun yung mga naaalala ko sa San Diego de Alcala Parish nung araw. At actually natutulog ako pag homily. Nakaganon ako sa nanay ko. Tulog ako. Kasi nga kahaba-haba ng ng sermon noon. Pero nakita naman, kumbaga kaya ko nasabing effective na pag yung pagsama sa mga anak kasi nakakatulong talaga pag sinimulan talaga ng ganon, makakatulong sa formation ng bata hanggang mag-seminar na sa kumpil, mag-seminar sa First Communion, makakatulong. Kaya yun yung aking sa experience ko kasi nung maliit ako talagang dinala talaga ako na hindi lang kami sa polo nagsisimba noon. Minsan pupunta pa kami ng Santo Domingo. At totoo, nandoon ako, laman ako nung sa Santo Domingo Church. Merong side part yun doon sa loob. May parang garden doon. Laman ako noon nung araw. Doon ako nag-ikot ako ng ikot. Tapos palagi kong tinitingnan doon yung St. Martin de Porres na malaki. Amaze na amaze ako ng laki. Bakit maitim to? Saka si Alan, alam mo, Sister Kuya Carlo, ito nga sabi ni Ate Marilu, mahalaga talaga ang mga magulang ang unang mabuting ehemplo ng mga anak para lumaki silang mga mabuting tao. Totoo po yan. Pero alam mo, sister, ako basic lang. No need for, not no need, but
kung hindi man, halimbawa ako, kung hindi ako naging seminarista, kung hindi ako naturuan ng katekista, maging yung normal lang, sister, na pagka ikaw ay, lahat naman tayo, no? Hindi naturuan ng katekismo o naturuan ng katekismo. Pag ikaw nagpunta sa isang bahay, hindi ka naman naglalaro, hindi ka naman tumatambay. Di ba, bumisita ka sa isang lugar, sa isang bahay. Pero kung halimbawa ikaw ay yung magulang na nagsisimba, tapos makita ka ng anak mo, pagdating doon, makikipag-sismisan, oy, pare, kamusta na yung ganda ng kotse. So, iba talaga, yung katulad na sinabi natin, pag nakita sa'yo ng anak mo na ginagawa mo yun ang matatandaan. Kaya importante. Kaya ilagay lang po natin sa tama, no? Hindi kailangan ikaw ay seminarista, hindi kailangan ikaw ay katekista, ilagay natin sa tama. Na pag pumasok tayo sa simbahan, alam naman po natin, yun ay tahanan ng Diyos. Yun ay tahanan ng panalangin. Kaya tayo naman ay huwag nang sumilip sa cellphone, no? Para wala nang batang nagse-cellphone. At kung ikaw naman ay magulang naman na may internet, mag-research ka na ngayon pa lang. What are the duties and responsibilities of a magulang? Hanapin na po natin, baguhin na natin. Huwag na tayo mag-TikTok, bawasan yung TikTok, hanapin natin yung sinasabi na, yung pinag-usapan natin ngayon, duties and responsibilities ng mga magulang. Kuya Pip, may ano dyan eh. Kung minsan, yung nasa cellphone, yung, kumbaga misalet, Opo. na guide. Kaya lang ako, iniiwasan ko yun kasi pag ginamit mong parang misalet yung cellphone mo, ang tingin sa'yo ng tao, parang text ka lang or something. Baka may skandalo sila. Hindi mo naman pwedeng sabihin, oy, ano ko to, hindi ako nag-text. Ako, I'd rather bring yung actual na dahil doon na misalit. Kaysa yung sa cellphone mo titingnan. Kasi baka yung nakakita sa'yo, lalo yung anak mo, iniisip nag-Facebook ka. Sa kuya Yung printed na lang. Napakalaking temptation nun. Di ba may mag-notify sa'yo? Kasi di mo naman maiwasan eh. May mag-notify kahit naka-silent. Magbabasa ka ng misalit. May mag-pop up. Kating-kating ka ngayon pindutin to, no? Tito Alan, pindutin mo ngayon. Diba? Lalo na pagka may mga update, lalo na sa mga update about Marites. Ewan ko kina Sister Pearly kung ginagamit nila yung iBreed yan eh. Walang Meron po Pero, dati. Kaya lang, isa na walang cellphone ko. Pero yung ngayon po yung install ko kailangan may internet na eh. inaalaw sa community. Pag nasa biyahe po yung talagang walang way, walang means para makapagdasa ka na breviary mo yun. Or, Kung in common, hindi po. Yung talagang yung pwede Kailangan naman maghawak ng breviary breviary. talaga. Hindi po. So, bawal talaga. Pag nasa travel po. Ay, breviary. At saka Kuya Carlo, walang problema. Wala namang anak sister eh. Anyway, shout out po muna tayo kay Ate Kit Bantigue, kay Renato Navarro de Guzman, at kay Lisel Madronio Dasa. Good evening. At sabi nga ni Father Atong ito, malaking impluwensya pag ama ang nangunguna para akayin ang mga anak niya sa simbahan. Amen. Amen. At kay Ate Virginia Mingasca, good evening. At ito, kamag-anak ko ata, kay Ate Lucille Silverio, happy viewing sa inyong lahat at salamat sa pag-stay tuned nyo sa amin sa napakagandang kwentuhan. Yan. At sa akin naman, actually, ang take-away ko dito sa usapan natin, naku, bitin na naman eh. Talagang mabilis ang oras, Sasabihin na naman ni Father Jocelyn, nandyan pa kayo? Bakit kaya hindi ka sumama, Father Jojo? Siguro sa next episode natin, mag-join na sa atin si Father Atong. Ini-invite ko siya ngayon eh. Shy daw siya, shy. Hindi po, Father Atong, sama po kayo sa susunod. Yan. So sa akin ang takeaway naman lahat ng talagang ang realization ko is mahalaga ang formation sa mag-asawa, sa kabataan kasi domino effect yan eh. Parang kung ano yung nasimulan nung pagkabata mo, dadalin mo hanggang paglaki mo at mai-share mo hanggang magkaroon ka ng anak, apo,
hanggang sa mga susunod. Di ba? Um, Hindi naman po huli ang lahat. Real talk, alam naman natin, hindi naman po natin nila lahat, pero meron naman din talagang, kagaya yan, nakita ko sa comment, may mga parokya na talagang they maintain na yung mga nagsiseminar ay makinig. Pero real talk, bilang ako rin, naranasan ko na umaten sa mga ganyan, talagang ako rin nagkasala dahil hindi ko talaga inintindi. Di ba? Hindi ko inintindi yung mga ganon. So, siguro, hikayatin natin yung bawat isa na seryosohin yung mga seminar, na ang seminar ay hindi lang po requirement para makompleto yung proseso ng binyag o proseso ng kumpil o proseso ng kasal. Hindi po requirement. Yun po ay mga tools na makakatulong po sa atin kung paano natin isasabuhay yung buhay mag-asawa o isasabuhay yung bilang isang bata, kung paano tayo matututo, 'di ba? So yun yung pangalawa, about sa mag-asawa, yung issue ng hiwalayan, 'di ba? Ako, Brother Carlos, Sister Pearly, mahirap po talaga sa buhay mag-asawa yung pag dumadating yung mga challenges. Pero sa akin, ang ginagawa po namin mag-asawa, nag-uusap kami. Pero ako personally, dinadaan ko rin po sa panalangin. Minsan, mahirap din kasi kung iisipin natin paano yung mga asawa na binubugbog ng asawa, yung mga nagkakaroon ng talagang grabe na sitwasyon, di ba? Naalala ko po doon yung sinabi sa gospel, di ba? Pagka ang kapatid mo ay nagkasala, papatawarin mo. Halimbawa, kausapin mo. Pag hindi mo kausap, kumuha ka ng isa para tumulong sa iyo. 'Di ba? Nandiyan yung, 'di ba? Parang ganoon. Kaya nga tayo bilang mga magkakapatid, tayo ay isang community. Lalo na sa mga parokya, sa mga 'di ba? Suportahan, 'di ba? Kung merong At kung talagang worst comes to worst, yung gabay at panalangin. Sasabihin na naman, may meme na nasabi, puro daw panalangin na lang, pagka panalangin. Sa totoo po, ang panalangin po ay nakakatulong. Sa totohanan lang po. Base po sa pananampalataya ko, personally, pag ako po ay nananalangin, sumasagot po ang Diyos at nagkakaroon po ng linaw ang bawat pangyayari sa aking buhay. Amen. Ayan. Kuya Carlo, ikaw ano ba take away mo ngayong gabi? At Siguro kwento ko noong kasi umuwi ako ng probinsya. May kaibigan ako doon na kasi maagang nag-asawa, halos si silver anniversary na. Nung kinamusta ko, sabi ko, wow ha, magti-25 years na, congratulations. Sabi niya, anong congratulations? Nagsasama na lang kami dahil sa mga bata. Gulat ako ng ganyan eh. Sabi ko, bakit? Ano ba ang nangyari? Nakitolits ako ng konti kasi lalaki ang kaibigan ko. Kung sabi niya, hindi nga kami siguro aabot na ng 10 years eh. Dahil na lang sa anak. Tapos kinwento niya. Wala na kaming respetuhan. Munting bagay, pagkakalunan namin. Ultimong bibili lang ng pandesal eh. Pagdidiskusyonan namin. Wala na kaming respeto sa isa't isa. Pero, hindi naman kami nag-aaway ng grabe. Dahil nga, pareho naming mahal ang aming anak. Sabi ko, pare, parang hindi yan nasa tama. Kasi ang pundasyon ng pamilya, hindi yung pagmamahal sa anak. Hindi ba't sabi sa Biblia iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at kakasamahin niya yung babae at silang dalawa ay magiging isa. So, iiwanan yung parental relationship in favor of nuptial or conjugal lang. Sabi ko, ang payo ko sa iyo, baka may way pa for reconciliation. Pero wag mong iasa na ang pundasyon ng pagsasamahan niyo dahil lang sa mga anak. Parang hindi tama eh. So, i-strengthen mo yung very foundation of family relationship, which is yung relasyon yung dalawang asawa. Kung kailangan mong ligawan uli, gawin mo. Kung kailangan mong ilabas uli, ilabas mo. Kung kailangan nyo mag-date na kayong dalawa lang at hindi kasama yung anak ninyo, gawin nyo. Kailan nyo ba yan huling ginawa? Hindi na nila ginagawa yung gano'n eh. Kung meron man silang lakad, palaging kasama yung anak. Sabi ko, itry mong kayong dalawa lang muna.
try nyo kayong dalawa lang muna. So, doon sa experience na yun, nakapag-reflect din ako para sa aking sarili. So, all the more na pinangad ko na ma-strengthen first and foremost, ang relationship namin dalawang asawa. Kasi di ba sooner pag lumaki na yung mga anak namin, hahanapin nila yung sarili nilang buhay, iiwanan na kami, at kami rin dalawa ang matitira kaming dalawa ang nag-umpisa nang wala sila. So pag nagsipag-asawa sila, kami dalawa ulit. So para sa akin, patatagin ang pundasyon ng relasyon ng asawa. So yung relasyon as parents tsaka children will come. Pero yung pundasyon muna ng asawa. Yun ang isa sa po first takeaway. Ay, ako naman, take away ko, Yun. una, naalala ko ulit, bigla, yung sinabi ng tatay ko, nung bago ako magpakasal. Sabi ng tatay ko, Pip, tandaan mo, mahirap yung may dalawang rep, dalawang kalan, dalawang kaldero. I mean, isa lang nga, mahihirapan ka na, kukuha ka pa ng isa. Unang advice ng tatay ko yan. Pangalawang advice ng tatay ko, hindi nawawala ang tentasyon. Dito po papasok mga kamari faith, yung sinabi ni Kuya Alan, yung importansya ng prayer. Pag lumabas kayo, kayo may makikita ka lalong mas higit. May mas maganda, may mas payat, may mas sexy, may mas attractive kaysa sa pinili mo. That is where prayer should come in. No? Pagdasal mo na Panginoon, kailangan ko yung lakas, yung gabay, na piliin pa rin yung partner na iniharap ko sa dambana o yung partner na pinili ko makasama. Dahil sabi nga ni sister, yung promise natin sa ating sinumpaan, ng kinasal, to have and to hold. Yun yung unang-una. To have and to hold. Diba? Una, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yun muna yung una. Laging unang Diyos. Pangalawa, sinabi mo yung pangalan mo, I, Silverio, take you, Tricia, to be my wife, to have and to hold. Yung to have and to hold po, yun po ay commitment. Ipiliin mo sa araw-araw na yun yung mamahalin mo. May temptation man dumating, kaya mo lang dumating. Magdasal ka. Pero importante, yung pinili mo ay yun pa rin. Dahil yun yung commitment mo. Pangatlo pong takeaway is, importante na yung relasyon ng mag-asawa ay nakikita ng mga bata para yung relasyon yung mga bilang mabuting magulang at mabuting mag-asawa, yun din yung hanapin nila para mabawasan yung annulment, mabawasan yung divorce, mabawasan yung broken family, and it all starts in the home. At lagi nating isama si Jesus, si Mama Mary, Holy Spirit sa ating relasyon. Prayer, yun po yung aking takeaway. Sister? Okay po. Sa akin naman po, ang aking pabaon ay huwag po nating maliitin, huwag po nating katakutan ang kasal. Ito po yung sagrado, banal, may biyaya po. Huwag po tayong magduda. May biyaya po ito dahil hiningi po natin sa kasal ang biyaya at patnubay ng Diyos. Nandoon po yun. Sabi nga nila, may pagsubok. Kahit sa buhay po namin bilang mga madre, may pagsubok. Hindi po pwedeng wala. Sabi nga po sa retreat namin, natutunan ko. Part and parcels po ng ating buhay to. Ito po yung ating, nagpapaganda rin para mas ma-appreciate po natin yung magagandang bagay, kailangan maranasan din natin yung mga hindi magaganda para mas makita natin ang kaibahan at mas mapahalagahan natin. Sabi mo nga, kailangan ng prayer. True. Ano po, sabi ay, it takes 2 to get married and it takes 3 to remain married. Sorry, yung pangatlo, si Jesus po yun, ang Diyos. Huwag nating tatanggalin po yun doon. Kung may problema, harapin. Kung kailangang mamahinga, saglit, mamahinga. Koma lang huwag periodan. Kung kailangan yung koma lang huwag period. Kasi may biyaya ang Diyos. Huwag po nating huwag nating iwala sa buhay natin yung paniniwala na laging may biyaya ang Diyos. Sa lahat ng bagay may biyaya. At yung pong mga anak, hindi po ito pabigat.
Ang mga anak ay isang biyaya ng Diyos. Pinagkakatiwala sa atin. Isipin mo yon. Ikaw ay binigyan ng gampanin na humubog para ang isang batang ito ay maging banal. It is a privilege, it's a joy, it's an honor. So, bilang mga tagahubog, hindi rin natin ito maisasagawa kung wala po ang tulong at biyaya ng Diyos. Ang lahat ay ikakapit natin. Lahat kailangan nakaangkla sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kasi on our own, we cannot. We cannot. Kaya tatawag tayo sa Diyos. Kung kailangan mag-post, post lang. Pero sa pag-post na yon, huwag nating iwawala pa din yung Diyos. Ano po? Tayo ay, kumbaga, tagahubog. Kumbaga, tayo yung unang-munang mahubog and then para tayo maging effective na tagahubog. Yung formation natin, bilang isang magulang. Kaya nga, sabi nga, hindi basta parang kanin yung isusubo. Ano po? Pag mainit, napaso, iluluwa. Kaya kailangan pinag-iisipan. So, hindi pwede na isang linggong pag-ibig. Kaya sister, di ako makain ng bagong saing. Kaning lamig lang na kinakain ko. Nako, Tricia. Nagre-reklamo, yung cook mo, nagre-reklamo, Tricia. Totoo po yun. Kaya dapat pinag-iisipan. Hindi yung nakilala mo ngayon next week. Ano po? Hindi ganun ang buhay. Kailangan magkakilanlan. At higit kayong magkakakilanlan, sabi ng teacher namin. After ng kasal daw po, 10 years bago kayo magkakilanlan ng gusto. Doon lalabas yung mga itinatagong lihim. Ano po? Pero nandoon yung pagtanggap. Kasi talagang ganun tatanggapin natin sa kinalat ka. Kumbaga, sabi nga natin, in sickness and in health, for better for worse, for richer for poorer. Walang kasal na multiple choice. Walang kasal na yung marriage certificate po natin ay walang expiration. Diba? Kung paano yung pagmamahal at biyaya ng Diyos, hindi natin kayang sukatin. Amen. Kaya Amen. sister, pati yung, kaya kahit yung, kaya nga po sister, yung married life, it's also part of a vocation, katulad ng sa pagpapari. Pagpari, bokasyon yon, tawag ng Diyos yon, habang buhay. Ang kasal, tawag ng Diyos yon, habang buhay. Ang pagiging banal, tawag ng Diyos, araw-araw hanggang sa tayo mamatay. Habang buhay niya. Ayan po ang ating vocation. Amen. And we encourage po yung mga mag-asawa, kahit na okay kayo o kahit, di ba, na mag-join kayo ng mga marriage encounter, sumali kayo sa yung mga program sa mga parokya. May mga program sila may mga seminar yan Minsan sometimes siguro kailangan din natin minsan mag-asawa mag-date kayo hindi sa mall kundi sa mga seminar sa mag-retreat kayo, di ba? Mag-recollection. Yan, magandang opportunity yan para yung pagsasama ay lalo pang kumbaga tumibay, di ba? Especially do sa mga bago lang na nag-aasawa para maiwasan kasi malaking tulong po yung marriage encounter sa aming mag-asawa. Dahil nagkaroon kami ngayon ng way of communicating kung paano namin i-address yung mga pang-araw-araw na issue or pang-araw-araw na challenges na natatanggap namin, di ba? Doon. Ganda ng topic natin ngayong gabi. Nakakalungkot lang, bitin. No? Kaya tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-comment ninyo kung manonood kayo sa ating team replay. Kay Ate Virgie, ang ganda ng sinabi niya. Marami mga magulang na di nila nagagabayan ng mga anak nila dahil sa trabaho. So, we have to make time for our kids. Sabi naman ni Sister Annie Yalong, amen. Correct ka dyan, Sister Pearly. Sister Pearly, may comment si Tricia para sa inyo. Sanay na po ako dyan, Sister Pearly. Malakas po talaga magbiro yan. Ako. Ganda ng topic natin, pero abangan niyo po. Challenge po, Kuya. Challenge Yes, po sa katikista. Isa lang po, bigla ko lang naisip sa sinabi mo. Yes. Dahil sa ating kalalagayan ngayon, yung bang, kung maraming parents na hindi nagagampanan to, tayong mga katikista, ano yung pwede natin gawin? Diba? Ano ang pwede natin gawin dyan? Kaya magkakatikista na po si Kuya Pete. Yun! Kailangan ng katikista sa garay. Naku po. Ayan. Yes. Kuya Pete or si Wala nga tayong napapanood na katikista dito sa garay.
Anyway, yes, sister, ako napakaraming salamat sa aming mga nakasama. Congratulations ulit and good luck sa lahat ng mga pari na may mga bagong assignment sa aming diocese. Pagdasal po natin sila palagi. Pagdasal Welcome, natin. Father Dars. Welcome, Father Yes. Dars. And Yan, Father Dars. Father Benny Justiniano sa Co-Form Head. And Bagong pasta director. sa Family in Life, si Father Badong. Father Oo nga, Conrad. Father Bado. Yeah, Yes. inisip ko ang pangalan niya eh. Father Conrad. Kaano namin yan, Hindi si kilala kababata Father ko. Badong. Kababata ko po Batch? yun, si Father Badong. Valenzuela, Kababata ko po. Valenzuela. Taga So, Malimban. congrats po sa mga bagong Yes po. assign. Yan. Effective July 1. Yeah. Nako, kaya pagdasal po natin yung ating mga kaparian, pagdasal natin ngayong gabi, ang challenge natin. Nako, yung mga may asawa dyan, yakapin niyo mahigpit, i-renew nyo yung inyong mga sinabing nung diligaw sa ngayong gabi. No? Siguro, sister, ipagdasal mo naman kami. Kaming tatlong may asawa at yung ating mga nanonood, ikaw na po ang magtapos ng ating programa. So, nais ko po dasalin itong panalangin noong ano ba ito, kuya? World Meetings of Families. Because let us all be aware of the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you to praise you and to thank you for the great gift of the family. We pray to you for all families consecrated by the sacrament of matrimony. May they rediscover each day the grace they have received. And as small domestic churches, may they know how to witness to your presence and to the love with which Christ loves the church. We pray to you for all families faced with difficulty and suffering caused by illness and circumstances of which only you know. Sustain them and make them aware of the path to holiness upon which you call them, so that they might experience your infinite mercy and find new ways to grow in love. We pray to you for children and young people. May they encounter you and respond joyfully to the vocation you have in mind for them. We pray for parents and grandparents. May they be aware that they are signs of the fatherhood and the motherhood of God in caring for the children who, in body and spirit, you entrust to them, and for the experience of fraternity that the family can give to the world. Lord, grant that each family might live their specific vocation to holiness in the church as a call to become a missionary disciples in the service of life and peace, in communion with our priests, religious, and all vocations in the church. Bless the world meeting. Bless every family. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan, thank you po ulit sa aming mga nakasama dito sa ating Mary Faith. Hanggang sa susunod, magkita-kita po muli tayo. At katulad ng sinabi ni Ate Ellen, lahat po kami dito ay nagpapasalamat. Thank you sa inyong magandang ibinahaging kaalaman tungkol sa mag-asawa at pamilya. Basta't ang Panginoon ng ating gabay sa buhay, ipapagtatagumpayan natin ang lahat ng hamon sa buhay. Kaya katulad din po ng aming palaging sinasabi sa Batang Minor TV, we bring Christ closer to you and we try to bring you closer to God. Kita-kita tayo muli sa mga susunod na programa dito sa Batang Minor TV at have a great weekend po sa inyong lahat. Paalam and have a great evening. Good night. Good night. God bless.